Good afternoon mga kalabuyo. Wow, ang init. So, shout out nga pala dun sa sa mga bagong ka-vlogger. So, ngayon po papunta uli ako ng Fairview kasi nung Thursday nasarhan ako ng ng bangko. May face mask po ako So pupunta uli, babalik ako ng bangko kasi bukas po mamimili na kami nung mamimili na kami nung mga bigas na pang relief goods doon sa sa Bicol. Bago ang lahat nga pala. Luma na ako. Ayan guys, ayun yung bundok ng yan dati yung yung dam site dito sa Payatas. Maganda na siyang tingnan. Marami na diyang fruit bearing trees. So, ayun, update lang po. Gusto ko muna magpasalamat doon sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga tulong, no? Yung mga kapwa ko FW diyan sa Middle East, karamihan sa kanila. Lalo na sa MSID, mga Maharlikans, maraming salamat po. Walang maraming tanong agad-agad, no? Nakakatawa sila. Tsaka doon sa mga mga kaibigan din na nagparating ng tulong. Salamat doon sa kaibigan kong nurse sa isang kaibigang DDS. Sa nurse sa company nurse sa Doha. So nagpaabot din siya nagpadala din siya ng donasyon. Tsaka yung mga dito, kagabi may mga nagme-message sa akin na yung mga magbibigay ng damit pa. So yun, mamaya pagkagaling ko sa Fairview, may meeting uli kami. Tatawagan ko yung kasi po yung mga katulong ko dito, mga kalabuyo, no, nasa Lebanon, nasa Kuwait, meron sa Hong Kong, meron sa Saudi, no, yung isang founder namin nasa Saudi. Ito pa kasi hindi lang po ako dito mag-isa. May grupo po kasi ako, yung grupo ng mga Bicolanos. So nagkataon na nagtanong ako doon sa GC, nagtanong nga kami kung ano yung magagawa namin sa natulong para sa Bicol. So yun, napagkaisahan na yung unang napag-usapan, magbibigay yung sa amin galing. So ako, dahil nandito ako sa Pilipinas, wala akong trabaho, mga damit naman, yung mga damit na mga binigay sa akin yung mga galing sa Kuwait. So yun, tapos yung iba magbibigay rin daw sila ng cash naman. Tapos may mga individual din na nag-abot ng mga ng mga dilata, ganun. Basta yung mga ganun. So ako naman, nung after namin, habang nag-uusap pala kami, may mga chinachat na ako. Ayun. Tapos yun nga, nakilala ko yung Maharlikans through Cap Nuts. Yan. Kaya naging kaibigan ko yan si Cap sa True FB din. Nakakatuwa lang. Gusto ko magpasalamat sa lahat yung mga kaibigan ko sa Facebook. Actually guys, mga kalabuyo, itong mga taong to na nagtiwala sa akin na magpadala ng malalaking pera, no?
hindi ko sila personally kilala. Hindi ko sila personally kilala. Sa Facebook ko lang sila nakilala. Isa pa lang yung namimit ko sa kanila, yung nasa Kuwait. Pero ganun pa man, kahit na hindi nila ako kilala in person, nagtiwala sila sa akin, no? So kaya ako naman grateful kasi mahalaga sa akin yung tiwala eh. So ngayon, moving on, kasi iniisip ko, sabi ko mag-update lang ako, check ko lang yung mga pinadala na nila. Pero plano ko nang ilabas ngayon para bukas, aagahan ko na umalis kasi yung kasama ko taga Kamarin. So siya yung may sasakyan. So aagahan ko lang umalis bukas. Kasi ang plano ko bukas ko pa sana kukunin yung pera. Kaso matraffic dito palabas sa amin. Baka matraffic ako tapos ano na ako. So kukunin ko na lang ngayon para bukas diretso na ako. Sana may mga mag-abot pa ng ano, no? May mga mag-abot pa ng ano. Guys, yung napagkasundoan kasi namin, ako yung maghahatid sa Bicol mismo para makita yung actual na ano, na pagbibigay, yung talaga makakarating sa ano, sa mga dapat pagbigyan. Kasi karanasan ko yan noong 2004 sa Quezon, nagamit yung mga pangalan namin. Ganyan-ganyan nangyari sa amin sa Bicol. Pero ang pagkakaiba lang kasi nung sa amin, yung sa amin ano, libo-libo yung namatay. Kasama yung mga kapamilya ko. Yung natabunan ng building noon ko natatandaan, yung nag-collapse yung building. Nag-crack yung part ng bundok tapos gumanon, nag-slide. Yung building na wash out. So, andun yung mga tiyahing ko, yung lola ko, yung mga pinsan ko, may mga sanggol, kitang-kita ko yun guys. Kaya ganun yung ano eh, ganun yung pag-response ko kaagad nung nakita kong ganun yung nangyari sa Bicol. Kasi alam ko yung pakiramdam ng may pambili ka man, wala kang mabilhan. Kasi yung mga ano, yung may mga pera o yung mismong may mga tindahan, ang init. Ayan, ginagawa yung kalsada dito sa amin kasi laging binabaha dito kaya maputik guys. So ayun, wala ka nang na-wash out na yung bahay mo, wala kang pambili, wala ka ring stock. So ano po yung pakiramdam ng ganun guys. Alam mo yun, yung sobrang, kahit na sobrang tatag mo, tapang mo sa puntong ganun, makakaramdam ka ng ano, ng self-pity pag wala ka ng, lalo yung wala ka ng maisaing, may mga anak ka pa. Kaya dahil marami naman din nun tumulong that time, hindi pa ako nun ano, wala pa sa isip ko na maging OFW nun. Pero ako mismo nag-receive nung ano eh, may mga grupo din ng OFW na nag-abot ng tulong sa amin, mga relief goods. Sa akin mismo, ako mismo yung hinahanap nila. Sa akin mismo binigay, tapos kasi that time ano eh, presidente ako ng People's Organization sa amin. So ako yung hinanap. Pero hindi ko inano yung basta mga miyembro, lahat ng kapitbahay ko sila ang pinagano ko kasi ayoko yung mai-issue ako na nasa akin yung mga ano. So ganun, yung sabi ko dun sa mga kasama ko, ganun yung gawin. Kasi pag ilalapag natin sa ano, sa alam naman natin, pag sa mga politiko, sa organization, yung relief goods, pagpipilian nila, kukunin yung magaganda, pag-iinteresan. Tapos isa pa doon, ano lang, yung mga kabarkada, kaibigan, kapuso, kapamilya, yun lang yung nabibigyan. Ranas ko yun. Kaya sabi ko, kailangan personal na maihatid. So sa ngayon bibili muna kami ng bigas bukas,
Tapos plano namin 10 kilo kasi ay 10 kilo 10 sako kasi yung isang sako daw na 50 kilos 2,000 daw, nagkanbas na kami. So yun, 10 kilo yung 10 kilo ko na 10 kilo 10 sako, oh my god, 10 sako yung yung bibilhin namin bukas. Tapos wala akong idea guys kung saan ako, kasi I suggest na sa kanila na yung personal hygiene ang ang importante. Bigas, personal hygiene. Tapos konting kung saan naabutin yung mga pera nyo guys. Pero importante yung sabon, toothpaste, ganyan. Sa kape, asukal. So yun. Hindi yung alcohol, face mask. Yung sa face mask may nakanbas na ako. 700 daw ang isang box, yung malaki yata. So mamaya dadaanan ko pagkagaling ko sa bangko. Tapos wala akong idea kung saan ako kukuha ng yung mga alcohol lang na gaganito, yung pinakamaliit. Wala akong idea kung saan. Wala pa ako mapag-anuhan. So may nagsuggest naman na Divisoria para makamura. Pwede din, pero kasi yung ganitong panahon natin, ang hirap sumakay. Kung magta-taxi ka naman, Diyos ko, mahina ang 500, sayang. Marami nang mabibiling dilata yun. So yan, nakapag-vlog na ako, diba? Na-exercise pa ako. So yun, sana hindi ako abutan ng ulan. At sana hindi traffic, para hindi ako mapagsarahan uli ng bangko. So yung mga shoutout nga pala, salamat, shoutout dun sa mga kasama ko, kay Founder Mayon sa Lebanon, kay Admin Best Friend sa Kuwait, Admin Tinapa ng Hong Kong, Admin Dinaila ng Hong Kong rin. 3 sila nasa Hong Kong na active. Tsaka si 170. Admin Tablea ng Saudi. Pati si Founder Pinoso ng Saudi rin. Dalawa kami ditong active, si Admin Encanto, no? So yun, sila yung mga katulong ko sa decision making. Salamat sa pagtugon. Tsaka dun sa mga taong sumuporta dito sa Sakip Bicol na to. Maraming salamat sa inyo. God will bless you abundantly, guys. We know that. Pero mainit. Mainit. So yan, malapit na yung dito na ako sa sa Talipapa. Papunta ako ng sakayan ng jeep. Ang init, grabe. Mag face mask tayo, dadaan tayo ng harapan ng barangay. Oh my god. Woo! Hassle. Ayan. Salamat din po pala doon sa mga nag-chat kagabi na nais magpakatid ng tulong. Sa mga hindi ko pa po nare-replyan, mamaya na lang po. Gising ako sa magdamag, guys. Kaya sa alas 10 na ako nagigising, no? Kaya may mga chat sa akin na late ko na nakikita. So, yun. Lapit na.
Dito na ang sakayan ng jeep, mga kalabuyo. Mamaya, pagkagaling ko sa Fairview, doon na ako bababa sa Commonwealth Market kasi magkakanvas ako ng mga kumot, kalabuyo. Kumot na ipapadala doon sa sa Bicol. Kasi para doon sa mga na-wash out, no? Nalala ko'y magpipinsan. Yung mga 1 linggo nang walang damit. So yun, hanggang dito na lang po. Bye-bye!